Ma'am, yes. Opo. Ibabasahin na po namin ma'am yung order na naka-address naman po. Ma'am, okay ma'am. Ito ma'am, tigisa po ulit tayo. Just a moment. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po ma'am. Hindi naman I po. really This like my time. lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi ma'am. Are you transferring me now? Yes po ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. I understand Yes, that, yes. but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Ma'am, we can arrange that naman ma'am for you. Pero ma'am, let Can I call us, them now? no ma'am, let us implement this first ma'am. Because we are I need my under, lawyers to be present now. Please. I need my lawyers to be present. ma'am, not here po. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please I'm going to understand. also, Kasi ang ano sa Wala akong problema, Yes. sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this, ma'am. I need Because my lawyers. No, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room now. Ma'am, ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going Okay. anywhere. Just Opo. leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo, opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo sa... Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Opo. Please, just leave the room. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Yeah. Leave the room now. 2022. ng order dito. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Order, nabasa ko na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Share the copy here. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. Okay. That's, Can you just put copy? yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Please, ma'am. Can you just give us a copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Vice President, I mean, for the years 2022, 2023, Ma'am, kumusta po siya, ma'am? Opo. Kasi pa siya nangasipan tapos na ko lang. Naano namin. May condition po ba siya, ma'am? Bawal pa bawal. Ayo. Atraso lang, please.
Ibang driver po yun. Nako, sir. Ibang driver po yun. Hindi What you did? Kuya, wag mo na sagutin. Vice President yan, sir. Sir. Vice President yan. Wala sa atin ng ganyan. Sasarahan nito, bibilya mo, ro. Hindi content yan, hindi suspend yan. Hihingi lang yan ng content. Sinabi ko, kami pupunta. Hindi na kami sa veterans. Oo. Saan yan? Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung condition niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. Taas ninyo, signalad nyo, mga polis. Kayo, may mga pamilya rin kayo, may asawa at mga anak. Police, dapat loyal kayo sa Constitution, hindi sa politician. Protect the people, not the malos-los. Constitution po, sa batas, hindi sa kahit ang malos-los. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Ilabas niya yung... Sir, tingnan mo. Dali niya siya tama. Doktor na nagsasabi sa iyo, doktor. Kasalanan nila. Pag may nangyari kay Atty. Lopez, Atty. Relax. Atty. Relax. Kami na lang magsusugod sa ospital. Sige po, doktor ang masusunod dito. Hindi pulis. Atty. Relax. Doktor ang masusunod. Kailangan dyan. Major problem to eh. Back off, police! Please, back off! Back off! Police! Ambulance kami kami. Nagkakaroon lalo ng anxiety yung tao. Pwedeng mag-heart attack yan. Ako na! Kami nga nagsusunod! Atras kayo, atras kayo, atras kayo, atras po tayo. Atras po tayo, atras po tayo. Nagagalit si Bo. Huwag na isa na may tama. Kami na lang. Hindi naman ito may tama. Ano ba? Alam mo, makakatakot. Hindi na makakatakot. Pero, muntik mainit. Ayaw niya, umaalis, ayaw niya, si Atty. Lopez. Double order! Tama na, sir. Huwag ka na pumila. Huwag ka na pumila, sir. Please, back off. Daan yung mukha na yan, oh. Please, back off. Daan yung mukha na yan. Marami sa pwede to. Samahin mo ako. Ingat po. Sa ibang dahil naman. Paano mamatay ang anak niya? Okay? Okay, sumunod ka. Hanap ka sa sasakyan mo. Ingat po. Mga kapuso, nandito tayo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng komisyon, pinakalampag na ng taong bayan itong ambulansya ng QCPD dahil nakaharang ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na ito, eto na, nakaalis na yung ambulansya at ililipat si Atty. Lopez sa St. Luke's Medical Center. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa nangyayari noon sa kasagsagan ng pag-contempt nga nila
kay Attorney Zulaika Lopez doon sa hearing ng House of Representatives. At ito mga kababayan, no, makikita natin talaga yung pinagdaanan nila VP Sara at ni Attorney Zulaika Lopez na masabi nating sobra-sobra yung ginagawa ditong pagmamalupit, no, ng mga congressman dahil gusto nilang ilipat si Attorney Zulaika Lopez ng oras ng gabi at hindi pumayag, no, itong si Attorney Zulaika Lopez at inintay niya yung kanyang lawyers. At makikita natin dito na pinipili talaga nila, no, itong si Attorney Zulaika Lopez na sumama mga kababayan. Buti na lang ay hindi siya pumayag at ini-insist niya na hintayin niya yung kanyang lawyers. And in this case, si VP Sara yung tumatayo niyang abogado dito mga kababayan, no. At makikita naman natin kung gaano ka ano rin po itong mga pulis, no, na talagang sinasarhan na or sinara yung pintuan sa likod ng ambulansya kahit nandun si VP Sara nakatayo mga kababayan. So ganun yung pambabastos na ginagawa nila, no, pati pang kapulisan ay binabastos na nila itong si VP Sara Duterte mga kababayan. So sa aking opinion ay makikita natin talaga yung pinagdaanan ni VP Sara kung bakit siya galit na galit, no, dito sa press conference na nangyari noong November 23, 2024. Para bagang yung treatment nila dito kay Attorney Zulaika Lopez ay konbiktado ng malaking kaso, no, or karumaldubal na kaso na kinontempt lang po siya ng House of Representatives ng Quadcom dahil hindi lang nila nagustuhan yung sagot ni Attorney Lopez, no, despite doon sa kanyang mga pagsagot at pag-appear doon sa kanyang invitation na dumalo doon sa kanyang hearing. Pero ito yung ginagawa nila Franz Castro, yung mga kasamahan nila mga congressman ay kinontempt nila itong si Attorney Zulaika Lopez mga kababayan. So sa aking opinion ay isa rin po ito sa mga dahilan siguro bakit nag-back out itong grupo ngayon ng prosecution, no, sila Lorna Capunan. Inatras nila na mag-testify itong si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial ni VP Sara kasi talagang iladlad yan ni Attorney Zulaika Lopez yung kanilang ginawang pagmamalupit, no, noon sa panahon na iyon, no, nung siya ay kinontempt at ipapasok doon sa Mandaluyong correctional facility ay grabe yun mga kababayan. Hindi naman po siya konbiktado ng anumang kaso, no. Kaya sa aking opinion ito yung isa sa mga dahilan bakit inatras nilang mag-testigo itong si Attorney Zulaika Lopez kasi muling mabubuhay yung galit ng taong bayan, no, lalo na sa pagmamalupit na ginawa nga nila noong mga panahon na iyon, no, mga kababayan. At sa aking opinion ay dapat siguro ay pananagutin, no, ni VP Sara Duterte kung siya po ay magiging susunod na presidente ay kailangan managot yung mga taong gumawa ng ganito sa kanila, no, pagmamalupit sa kanila ay dahil hindi naman po talaga tama ito mga kababayan, no. Hindi po ito nakikita natin sa balita dahil talagang hindi naman po ito talaga nila binabalita na ito talaga yung kabuuan palang nangyari, no, ng mga panahon na iyon na para bang kriminal yung kailang turing dito kay Attorney Zulaika Lopez mga kababayan. Kaya po talaga bumigay yung kanyang katawan at nag-request po sila na dadalhin doon sa St. Luke's pero dinala doon sa Veterans Hospital mga kababayan, no. Kaya si VP Sara talagang nagagalit at sinasabihan pa itong mga pulis na huwag kayong bakla, no, dahil sumunod po sila dito sa mga order na mga unlawful. At siguro sa tamang pagkakataon ay mananagot rin po yung mga pulis nito na sumunod dito sa order nila dito na hindi tama mga kababayan, no. At hintayin natin pag maging presidente si VP Sara talagang may kalalagyan yung mga nag-utos sa kanya dito na talagang gipitin sila ng husto, no. Meron po tayong kutob dito na magsisilayasan ng Pilipinas yung mga congressman na yan mga kababayan, no, kapag si VP Sara ang magiging presidente. At meron na nga tayo nabalitaan na yung dating congressman, no, na kung si VP Sara daw ay magiging presidente ay aalis sila ng Pilipinas kasama yung kanyang asawa na congressman ngayon mga kababayan, no. So abangan natin talagang magsisilayasan yan yung lahat ng mga kasama ng Quadcom, no, at ng Good Government Committee na nanggipit kay VP Sara noong mga panahon na yon noong 2024 ay abangan natin, no, kung saan ito magpupunta, no, kapag maging presidente si VP Sara, no. At para sa akin talaga deserve ni VP Sara at ni Attorney Zulaika at sa lahat ng mga staff ng OVP na talagang nakaramdam ng pagigipit nila ay deserve nilang magkaroon ng hustisya dito mga kaubayan sa ginawa nila. Dahil lang dito sa gusto lang ma-impeach, no, itong si VP Sara Duterte at masiraan sa taong bayan na hindi naman nangyari bagkos mas lalo nilang binabato ng mga putik si VP Sara ay mas lalo namang minamahal siya ng taong bayan, no. Tingnan niyo po ang survey, no. Kahit anong survey talagang makikita natin na sa lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay siya po yung nakakuha ng pinakamataas mga kababayan, no. Lately lang siya yung pinakamataas ng net satisfaction ratings, no, kumpara dito kay presidente sa
Chief Justice sa House of Representatives at Senate President, mga kababayan, no, di hamak na malayo yung agwat nila, no, from -15 to -7, no, yung net satisfaction rating ni PBBM, no, at kay VP Sara from +29 ay ngayon ay +31, mga kababayan, at yung net trust rating ni President Bongbong Marcos nga ngayon, mga kababayan, ayon sa Publicos Asia ay -27 yung kanyang net trust rating, mga kababayan. So talagang nakakahiya, no, grabe ang bagsak na bagsak yung kanyang net trust rating, mga kababayan. And yet si VP Sara na talaga nilang binabakbakan simula pa noong 2023, 2024, 2025 at ngayon 2026 hanggang 2028 na yan, no, mas grabe yung kanilang gagawin niyang paninira habang papalapit at papalapit ang election sa 2028. For sure yan, mga kababayan. Talagang ang daming mga gumagawa dyan ng mga kasiraan kay VP Sara, hindi lang sa media, kundi pati sa social media, no? Kasi alam naman po natin talagang malaki yung budget talaga dito na binuhos nila. At sa tingin ko ay mukhang mahihirapan na sila dito, mga kababayan, no, sa pagsira ng pangalan ni VP Sara. Wa-effect na yung kailang mga ginagawang pagbabato ng mga puti kay VP Sara Duterte, no? At ang gusto ng taong bayan ngayon ay mapanagot at mapakulong itong mga kawatan, no, sa flood control corruption. Hanggang ngayon, kung sinasabi nating big fish ay hindi pa rin po nakakulong hanggang ngayon, mga kababayan. Yung ombudsman ay hanggang press conference pa lang, no? Or hanggang press con pa rin hanggang ngayon. Tandaan natin, noong Mayo, sinasabi ng ombudsman na kakasuhan nila si Martin Romualdez ng big time na kaso daw, big grandest daw. At ngayon, meron na naman siyang press con, no, na malapit na daw, no? We're very close na daw dito sa pag-file ng kaso kay Martin Romualdez. At mauubos na lang or matatapos na rin din yung July, mga kababayan, ay hindi na rin po yan or hindi pa rin po yan nila magagawa, no? Kasi nung Mayo nga, sinasabi ay sasabay sa tag-init daw na kakasuhan tong mga involved dito sa korupsyon. Tapos na ang Mayo, tapos na ang June, at ngayon nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng July. So abangan natin, mga kababayan, no, kung hanggang kailan kaya itong sinasabi niyang malapit na kakasuhan si Martin Romualdez, mga kababayan. At yung kaso kay Saldico ay ina-archive na ng Sandigan Bayan, no, dahil hindi nga po nila mapauwi itong si Saldico, kaya ina-archive ng Sandigan Bayan yung kaso kay Saldico, no. Pero pagdating dito kay Marcoleta at kay Mike Defensor na talagang very critical, no, talagang sinasabi nila dito itong corruption sa flood control ay ang bilis nilang mag-aresto, mga kababayan. Diyan tayo magtaka, no, dito sa ginagawa ng ombudsman. Pagkalaban nila ay ang bilis nilang aarestuhin. Ang bilis nilang magkaso Friday, tapos pagdating ng Monday, arestado na agad. Tapos dito kay Martin Romualdez, Mayo pa lang sinasabi na. Tapos kay Villanueva, kay Escudero, nahinog na daw yung kaso. Pero hanggang ngayon wala pa naman, mga kababayan, no? Pero pagdating kay Marcoleta at kay Mike Defensor ay talagang ang bilis nila sa kidlat dito, mga kababayan. So kayo na lang pong bahala humusga, mga kababayan, no? Kung saan kaya patutungo itong mga investigasyon na ito or saan kaya patungo itong paghiling natin ng hustisya, no, dito sa mga korupsyon na umabot sa trilyones, no, mga kababayan. So talagang sa aking opinion, kaya dito umatras itong sila Lorna Capona, itong grupo nila Jervel Huistro, na hindi na lang nila ipresenta, no, itong si Atty. Zuleika Lopez sa impeachment trial bilang witness, no, kasi talagang makakalkal na naman yung kailang ginagawang hindi maganda dito kay Atty. Zuleika Lopez at kay VP Sara no mga panahon na iyon, mga kababayan. Mas lalong magagalit ang taong bayan dito sa kailang ginagawa noong 2024, no. So ano pa masabi niyo dito, mga kababayan, no, sa pinagdaanan nila VP Sara at Atty. Zuleika Lopez noong 2024 na talagang masabi nating grabe yung kailang treatment dito, no, na para bang convicted na talagang ililipat nila sa Mandaluyong si Atty. Zuleika Lopez ng oras ng gabi, no. Talagang pinipilit pa nila ito. Makabuti lang hindi pumayag itong si Atty. Zuleika Lopez at si VP Sara din talaga ay nandoon din, mga kababayan, nakaabang, nakabantay kay Atty. Zuleika Lopez. So ano pa masasabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.